your name, or in perfect faithfulness you have done wonderful things planned long ago. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa tanghaling ito po, Panginoon, kung saan kami nandun. Salamat po, Panginoon, sa pagbangon namin, taglay namin ang aming lakas na pinagkaloob niyo po, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan na binigay niyo sa amin. Thank you, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, itong, Lord, yung aming devotion na ito. Let your power, let your word be released, your revelation be magnified, be exalted you, Lord. We exalted you po, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang aming Lord na sinasamba at pinupuri sa oras na ito po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy ka namin. Patuloy nyo kaming gabayan po, Panginoon. Especially, Lord Jesus, dito sa aming devotion na ito. Kayo po ang mag-speak po, Panginoon. Let your presence of the Holy Spirit po, Panginoon, ang magnify, magmanifest po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ang lesson po natin, ang devotion po natin ay binigyan ko po ng pamagat na faith in God overcome the world. Ito po ay matatagpuan sa verse at binigay po doon sa verse na binigay sa sa devotion po ngayon ay nasa 1 John 5:4 matatagpuan po diyan. Everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Sige po, tayo po ay dadako dun sa pinaka, ano po, devotion. If a person allows it, he can find something at every turn of the road that will rob him of his victory and his peace of mind. So, pwede pong makuha, may snatch po ni Satan ang lahat kung ano yung meron po tayo. Pati yung victory, yung peace of mind, pati po yung mga kung ano pong meron tayo, pati po yung kalusugan po natin. Even na yung kalusugan po natin, Satan is far from retiring from his work of attempting to deceive and destroy God's children. Di po siya napapagod, no? Di po siya nagre-retire. Di siya tumitigil na i-deceive, i-attempt itong mga anak ng ating Panginoon. At each milestone in your life, it is wise to check the temperature of your experience in order to be keenly aware. Para maging aware daw po tayo. Naging masigasig din tayo sa ating maging sensitive din tayo sa anumang nasa paligid din natin. Kung ano yung kondisyon na kung saan tayo nandun. Maging aware din tayo. Next slide po. If you will do this and firmly exhibit your faith at the precise moment, you can sometimes actually snatch victory from the very jaws of defeat. Faith can change in any situation. Ang laki ng nagagawa ng pananampalataya, no? Faith can change any situation. Ano po ba yung mga situation na to, no? No matter how dark or difficult, pwedeng baguhin ang ating kung man ay nag-worry, fear, may pagkakasakit po tayo, may loss, may grief, lahat po ng nararanasan natin na difficult trials sa ating pwedeng mabago, mabago yung sitwasyon na yon. Sabi dito, lifting your heart to God in moment of genuine faith in Him. So yun, itataas po natin ang ating puso sa ating Panginoon, yung merong tunay na pananampalataya sa Kanya. Can quickly alternate your circumstances. Nasiship, bigla pong nasiship, nababago yung sitwasyon kung saan po tayo nandun nararanasan natin
yun na shift, na babago, na nare-reverse kung ano man yung pinagdadaanan nating sitwasyon sa buhay natin. Next slide. God is still on his throne. He can turn defeat into victory in a split second. Ang bilis pala, no? If we only trust Him. So, ito po yung kailangan gawin natin. Kailangan magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Iba po yung sinasabi, naniniwala po tayo, meron po tayong pananampalataya at kilala natin ang ano. Pero kailangan din magtiwala tayo at i-claim din natin at mag-expect din tayo sa ating Panginoon once na tayo ay nagtiwala. God is mighty. Alam natin na ang ating Panginoon ay ganun kalakas, ganun kalaki, ganun ang kanyang nagagawa, 'di ba? Dito tayo na minsan tinitingnan natin ang Diyos natin nasa maliit na kahon, sabi nga nila, ganito lang. Pero isipin natin na napakalakas, napaka-mighty ang ating Panginoon. Ganun siya kalakas, ganun siya powerful. He is able to deliver. Faith can victor be in every trying heart. Fear and care and sin and sorrow be defeated by our faith in God's Almighty. He is conquering the power of the Satan. Kino-conquer niya. Kino-conquer din niya yung fear, yung sin, yung sorrow. Lahat niyan tinatanggal niya ng ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtitiwala at yung ating pananampalataya sa Kanya. Sige po, next slide. Have faith in God, sabi dito, tayo ay magkaroon dapat ng pananampalataya. The sun will shine. Darating din po yung in times of darkness, darating din yung umaga, darating din yung liwanag, darating din po yung yung dawn, yung madaling araw. Hindi po natatapos lang dun sa kadiliman, dun sa gabi lang, meron din pong pag-asa. Ito yung sinasabi, may pag-asa din po, no? Though dark the clouds may be today, maaaring ngayon nararanasan natin na darkest, nandun tayo daw sa dark valley ng ating buhay, pero magkakaroon din po ng kaliwanagan, ng shine, ng ano po, ng tawag doon, sisilay din yung magbubukang liwanag din. His heart has planned your path and mine. Have faith in God, have faith, have faith in God, have faith always. When you have faith, you need never retreat. So hindi na tayo kailangan na magba-back out, no? Magre-retreat. You can stop the enemy wherever you encounter him. Maaari natin mapigil, ma-stop, ma matigil itong ginagawa ng enemy sa atin sa pagitan din ng pananampalataya. Ito po ay sinulat ng writer na ito ng devotion na si Marshall Ferdinand Porsche. So dadako po tayo dun sa ang reflection ko po dito ay ito, how to overcome this trials, no, dito sa mundo na to, dito sa sanlibutan. Inano ko po, sinamari ko na lang po dito. Sabi po dito ay number 1, be vigilant always. Do not be tempted, deceived by the Satan. Ito po yung laging ginagawa ni Satan, ano? Tandaan po natin doon sa John 10:10, lagi po natin naririnig po ito na the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Yan po yung ginagawa ni Satan. At sabi din po dun sa 1 Peter 5:8, be alert and sober mind.
Your enemy, the devil prowls. Yan, liligid-ligid po yan around like a roaring lion looking for someone to devour. So dapat resist him, defeat him, do not be tempted, do not be deceived. Kasi alam niyo po, si Satan talaga napaka, ano po, tawag doon, ah, crafted, sabi nga ganon. Lahat gagawin yan. Makita lang yung ano mo, mabasa nga lang yung nababasa din niya kung ano yung nasa puso mo, loob mo, nandyan yung desire mo, alam din po niya. Kaya may pagkakataon na talagang nag-aabang siya. So, kailangan natin maging aware, maging keenly ano tayo sa ating kapaligiran, be vigilant, at lagi natin tatandaan na mighty ang ating Panginoon kesa sa ating ano na to, si Satan na ito. Number two, stand firm. Ito dapat lagi po tayong nakatindig. Di po mabubuwag yung ating pananampalataya. Sabi po dito, when we talk, when we stand in our faith, sabi niya ganito, kailangan yung foundation natin ay napaka-importante. Yung like a building a solid base, 'di ba? Pagka magtatayo po tayo ng bahay, kailangan yung foundation pinaka matibay. Foundation po yun, pati na po yung mga poste. Ganon din sa pananampalataya. Grounded in na dapat ay malakas. At sinasabi nga doon sa Bible, 'di ba? Sabi doon na Jesus is the cornerstone in our faith. Nagre-rely tayo sa kanyang tulong. Remain steadfast even when the life shake us. So kailangan hindi po tayo magagalaw, hindi po tayo masishake. Kailangan yung strength na ito ay dapat nag-rooted in the God's Word. Kailangan rooted tayo at ma-encourage din tayo sa kanyang mga promises. Hold on. Sabi dun sa Colossians 2, 6, 7. So then, as you receive Jesus Christ as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thanksgiving. Stand firm in faith because you know that the family of believers through the world is undergoing the same kind of suffering. So hindi po tayo exempted sa lahat ng mga sufferings, sa trials, challenges. Kaya kailangan napakatibay ng ating pundasyon, ng ating pananampalataya. Proseso po bago natin ma-achieve itong faith na to, talagang kailangan i-practice din natin, panghawakan natin, at hindi po mabubuwag, hindi po masishake, di po ba? Talagang ano po ba yon? Naalala ko po nung nagpa-Thanksgiving si Ate Olive dun sa ano, sa sitwasyon ng kanyang ano po ng kanyang ah, nararanasan. Talagang ganun na lamang ang lakas-lakas po ng kanyang pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon na hindi talaga siya mabubuwag kahit na ganun. Sabi nga niya 24 hours niyang nararanasan yung pain. Wala po siyang nararanasan na kaginawaan. Ano. Kaya through that, marami pong na-enlighten. Sasabihin natin, napapalakas din yung pananampalataya sa buhay. Napapakita ng ating Panginoon, ng ating mahal na Ate Olive, Ninang Olive, Pastor Olive, no? Ang kanyang pananampalataya sa atin. No? Nade-demonstrate ng ating Panginoon, yung kanyang pananampalataya sa kanya. So number three, inano ko po dito, sinabi, so yung magbabad po tayo at meditate natin yung kanyang salita. Magkaroon din tayo ng devotion and prayer sa araw-araw para tayo ay hindi magapi. So yung regular na prayer, meditation natin,
yung pagbabasa natin ng kanyang scripture, ng kanyang mga salita, ito ay napaka-importante na ma-practice ng mga kanyang mga anak. Seeking to overcome the world. Ito yung spiritual discipline na dapat natin ah, manatili para magkaroon tayo ng close relationship with God and provide strength to resist the worldly influences. Dito lamang po tayo talaga titibay at magpapalakas tayo sa pamagitan na kagaya nito nung ginagawa natin sa devotion. Actually, itong devotion natin, puro pananampalataya yung kanilang tinatakel, ano? Kung gaano natin panghawakan yung pananampalataya natin. Kasi even na yung faith na to, di ba sabi, hindi natin nakikita yung mga ginagawa ng ating Panginoon. We cannot see paano siya mag-work. We cannot see, we cannot feel. Sometimes, di ba, at talagang kung tayo ay babad talaga sa salita ng ating Panginoon. Magre-rely lang talaga tayo sa Kanya through Him. Dahil sa closeness, sa relationship natin sa ating Panginoon, doon natin malalaman kung paano doon tayo i-guide ng ating Panginoon sa lakbayin natin sa ating Panginoon na to. Especially in this world na tayo ay nakapaligid, no, sa mga nangyayari sa atin dito sa ating pamilya, sa saan man, sa career natin, sa work, sa mga kabataan o sa ano na, even na itong sa ating bansa na ito, no, napaka-challenges talaga. Salamat na lang sa ating Panginoon, lagi tayong binibigyan ng encouragement. Linilip up din tayo pagka tayo ay nakakabasa, nakakarinig ng mga kanyang mga salita. Hayaan nyo na tapusin ko po itong ano na to sa magitan ng panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Lord Jesus, salamat po Panginoon. When trial comes, strengthen our faith. Remind us that you are with us and we can overcome in this world. Grant us peace, calm, wisdom, and guide us whatever we are facing challenges. That you are our Father for your unwavering love, help, and support. We place our trust in you, knowing you will lead us to victory, declaring we are more than conquerors, an overcomer. In Jesus' mighty name, amen and amen. Thank you for letting me share. God bless us all.